Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa ika-4 na Misa Ligario, inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na suriin kung paano natin ginagamit ang tiwalang ibinigay sa atin. Ipinapaalala na ang kapangyarihan ng pagpuri ay hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa paglilingkod. Ang tunay na pamumuno ay nasusukat sa katapatan at malasakit sa kapwa, lalo na sa mahihina at nangangailangan. Sa patuloy na paghihintay sa pagdating ng Panginoon, pinaalalahanan tayo siya ay darating na may gantimpala ayon sa gawa ng bawat isa. Ang paanyaya ng Diyos ay bukas para sa lahat, isang panawagan na piliin ng kabutihan, katotohanan at buhay. Ang ating pag-asa ay pinatitibay ng kanyang pangako na siya ay darating na muli. Sa Ebanghelyo, malinaw ang pamantayan ng paghuhukom, ang pag-ibig na isinasabuhay sa konkretong gawa, ang pagpapakain sa gutom, pagpapainom sa uhaw, pagtanggap sa dayuhan, at pagdamay sa may sakit at bilanggo ay mismong paglilingkod kay Kristo. Sa Misa Ligario na ito, naway maging handa tayo sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng araw-araw na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Tatayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Tayo'y lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nabuhatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen.
Pakinggan po inyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilabot po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos at din po sa ating kapwa. Amin ang bisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami ng sana sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Awa kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inuwan natin sa Diyos sa kahitaan.
Manalangin. Mapagmahal naming Ama, na patuloy naming nagpaalaala sa katiyakan ng muling pagbabalik ng iyong anak na si Yesu Kristo, na aming tagapagligtas. Naway sa patuloy na pagbabago ng kasaysayan sa bawat panahon, kami may patuloy na maging handa sa kanyang muling pagbabalik upang siya'y aming masalubong ng may kagalakan at pagdiriwang. Alang-alang sa iyong anak na si Yesu Kristo aming Panginoon, na nabubuhay dagangaring kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na namin pagpangyarihan at ng Diyos. Sumipin po pasalamat sa pangapat na misa ni Galileo na patuloy na ipinagatiwala mo sa amin upang kami makasaksi nito. Na ngayon, ang pagdiriwang nito ay pinapangunahan sa bawat sponsor, lalong-lalo na ang Court Visa ni Galileo sponsor, sa pamilya ni Adrian Lian, Joel Piagelan, Janet Trigano, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Incenas, Lomar Saloses, Norberto Rigania, Arvin Perlas, at yun din po sa pamilya ni Bernardo Lagusta Jr. Dalawa o Diyos, patuloy mo nawang pagkalooban sila ng isang masaganang pamumuhay. Pero din po ang patuloy na kalakasan ng ipagkaloob mo sa kanila upang sila naman ay patuloy kanilang mapaglingkuran at pag-ipagkaloob ang kanilang panahon para ikaw ay patuloy na gabayan, inaargo din po sa bawat isa sa kanila ay ingatan mo sila sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ang lahat ng ito ay sa pamagitan ng Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo lahat at ating pakinggan sa lisan. Magsitayo. Sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin na kapangyarihan at pananagutan ng kaloob ng Diyos. Ang tunay na lingkod ay ang marunong maging tapat at mapagbumaba sa patuloy ipinagkatiwala sa Kanya. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 22, nagsisimula sa talata 22 hanggang talata 25. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipinili niya. Itatayo ko siya parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya ay magiging marangal na lukluban para sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya, maatang ang buong pananagutan sa sambahayan ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga kamag-anak ay sa kanya aasa, parang mga sisidlan, mga kupa at parayo na nakasabi. Kung magkagayon, wika ni Yahweh, mababali ang sabitan, mabubunot at malalaglag, at ang lahat ay nakasabi doon ay matuturo. Ito po ang salita ng Panginoon.
pagbasa, pinatitibay ang ating pag-asa sa muling pagdating ng Panginoon. Inaanyayahan tayong maghanda, mamuhay sa kabutihan at tanggapin ang kanyang paanyaya habang kayo'y naghihintay sa kanyang pangako. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa pahayag ni Juan, Kabanata 22, nagsisimula sa talata 12 hanggang talata 17 at magpapatuloy sa talata 20 hanggang talata 21. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang magniningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at babaeng ikakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsasabi rin ng halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay dahil ito ay walang bayad. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway kamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo
mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 25 na nagsisimula sa talata 31 hanggang talata 46. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kabing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kabing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming pinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito'y sa akin ninyo ginagawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasapoy na di mamatay, na inihahanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaragtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglilingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ang nagtulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Pagpuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyong ginagawa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.
Sa ating pagtipon dito ngayon ay tayo nasa pang-apat na misa novenaryo para sa paghahanda natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Atin din po ang pagdiriwa, pagsalubong sa kapanganakan ng ating Panginoon si Jesus. Ang ating banal na ebanghelyo sa umagang ito ay ito'y ang pagkikilala sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoong si Jesus na kapag dumating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, hahatiin niya ang tao ayon sa kanyang ginagawa. Ang nasa kanan, yung mga tupa, at yung mga nasa kaliwa ay yung mga kambing. Ang paalaalang ito ay nagpapakita na ang ating mga gawa kung papaano natin minamahal at tinutulungan ng ating kapwa. May malaking kahalagahan sa bawat isa sa atin na hindi sapat na tayo'y nananalig lamang. Ang pananampalataya ay dapat isa sa buhay sa pamamagitan ng kabutihan at pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan. Lagi natin inuulit na sa sulat ni San Pablo, sinasabi niya roon na ang iyong pananampalataya ay kulang naman sa gawa, ay ito'y patay. Kaya dapat sa buhay nating mga tao, kung ano yung ating pananampalataya, yun din yung magiging refleksyon sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Hindi pwede silang magkahiwalay, yung iyong pananampalataya at yung iyong gawa. Kinakailangan kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun din yung iyong ginagawa. Kaya sana sa buhay nating mga tao, mga kapatid, ay tayo ay mailalarawan natin sa ating pangaraw-araw, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa umagang ito, ang ating tema ay O Claves David, na ang ibig sabihin, ang susi sa bahay ni David, ang kaligtasan. Ito'y pinapahayag sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias na sinasabi na ibibigay ko sa iyo ang susi sa bahay ni David. Maliwanag yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Mga kapatid, paano tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon? Ang susi na ito ay hindi material. Ito ay ang ating pag-ibig sa Diyos, ganun din sa ating kapwa. Ang paglilingkod natin sa nangangailangan, ang pagpapakita ng malasakit sa mahihirap, sa mga nagugutom, may sakit, at ang lahat ng nag-iisa na nangangailangan ng ating tulong. Di ba sinasabi sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito na paghiwa-hiwalayin ng anak ng tao ang mga kambing at ang tupa. Nasa kanan yung mga tupa at nasa kaliwa ang mga kambing. Anong sabi doon? Nung ako'y nagutom, sinasabihan niya yung mga nasa kanan. Nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y walang maisuot, ako'y inyong pinaramtan. Nung ako'y naging dayuhan, ako'y inyong pinatuloy. Nung ako'y may sakit at nabilanggo, ako'y inyong dinalaw. Yun yung sabi sa ating banal na ebanghelyo ni San Mateo. Sabi naman ng mga matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Kailan po namin kayo nakitang nauhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo nakita walang maisuot at aming pinaramtan? Kailan po namin kayo nakitang nagdayuhan at aming pinatuloy? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Maliwanag yung sinasabi
ng, ng hari sa ating banal na ebanghelyo na kung ano yung ginagawa mo sa pinakaabang ng aking mga lingkod, ang siya rin ginagawa ninyo sa akin. Just imagine. Ibig sabihin, ito yung magiging susi natin tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sana sa buhay natin ay sa umagang ito ay magiging refleksyon nawa natin. Makikita nawa natin sa ating mga sarili kung ano yung ating ginagawa sa araw-araw. Kung ano yung ginagawa natin sa pinakaabang lingkod ng ating mga kapatid. Dahil ito pala yung daan tungo para makamit natin yung regalo ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga sa ating pangalawang pagbasa sa pahayag ni Juan na ako'y may dalang gantimpala. Ano yung gantimpala ng dala ng Diyos? Ay ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng matuwid, ang mga pinili ng Diyos ay makapasok sa kanyang kaharian, ngunit yung mga makasanlibutan ay maiiwan sa labas ng pinto. Imagine, tayo ay naway sa ating pagtitipon dito ngayon, ay ito naway magiging aral sa bawat isa sa atin, o nagpaalaala sa bawat isa sa atin, na naway piliin natin lagi ang kabutihan at yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Na naway may pakita natin ito na maging karapat-dapat tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung pagsikapan natin mga tao. Hindi yung nagsisikap tayo sa mga panandaliang mga bagay. Dahil ang lahat naman ng narito sa sanlibutan ay ito'y mawawala. Kahit piso, wala tayong madala sa kabilang buhay. Kaya ang panawagan sa bawat isa sa atin, maging mabuti at mapagmalasakit. Magiging mabuti nawa tayo at mapagmalasakit sa ating kapwa. Sa bawat araw ng Misa de Gallo, tayo ay inaniyahan na tumulong sa ating kapwa. Kahit sa maliit na paraan. Magbigay ng pagkain, oras at ngiti sa nangangailangan. Ipakita ang kabutihan kahit hindi nakikita ng iba. Tumulong sa kapwa kahit sa maliit na paraan. Ibig sabihin, kahit sa simpleng pagtulong, kahit sa simpleng paglilingkod, ay ito'y napakalaking bagay na. Kahit hindi man nakikita at hindi na-appreciate sa ibang tao yung iyong ginagawa, ay patuloy lamang. Huwag magsawang maglingkod. Huwag magsawang tumulong. Huwag magsawang gumawa ng kabutihan kahit maliit na bagay lamang iyon. Dahil alam ng Diyos kung ano yung ating mga ginagawa sa buhay na ito. Dahil mga sinasabi, kahit sa simpleng pagwalis-walis lamang sa harapan at sa loob ng simbahan. Hindi man ito nakikita ng karamihan, pero ito'y simbolo ng iyong tapat na paglilingkod. Kahit hindi na-appreciate ng karamihan, pero tuloy lamang. Diba? Ito yung encouragement sa atin dito ngayon. Kahit sa simpleng bagay, kahit sa pag-abot mo ng piso sa mga taong nangangailangan, wala mang nakakita nito, hindi man ma-appreciate ng iyong kapitbahay. Alam natin na pag ito'y bukal sa iyong puso, bukal sa iyong kalooban ang tumulong, na-appreciate ng Diyos. Kaya sana sa atin dito ngayon, naway gawin natin ang lahat upang sa ganun tayo'y maging karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Sinasabi nga ni Jesus, ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, ginawa ninyo ito sa akin. Maliwanag po yun. Ibig sabihin, kung binabantayan mo ang iyong kapitbahay, ano yan? Binabantayan mo din ng Diyos? Hindi man. Kung binabantayan mo lamang ang iyong kapitbahay kung ano yung ginagawa, hindi yung ginagawa mo sa Diyos. Kaya, tayo ay patuloy na magsusumika, mamuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon
Lagi nating pagkatandaan, replika tayo ng Diyos. Kung ano ka, yun yung pagkakilala niyo sa Diyos. Yun, kung masama ka, ay delikado yun. Kaya dapat pagsumikapan natin na tayo ay gumawa ng kabutihan. Nang sa ganun, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil ang muling pagbabalik, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay ito yung araw ng paghuhukom. Hiwa-hiwalayin na tayo. Kanan, nasa yung mga tupa, yung mga kambing ay mga nasa kaliwa. Bakit kaya yung kambing ay nasa kaliwa at yung yung tupa naman ay nasa kanan? Ano ba yung mga karakteristik nitong dalawang hayop na ito? Sino yung nakakita ng mga tupa? Sino nakakita ng tupa? Wala? Marami. Ano yung karakteristik ng tupa? Ang tupa ay maamo. Kahit pa siya'y pinatanggalan ng balahibo, wala naman sa kanya. Tapos ang tupa ay nakikinig doon sa pinaka-leader nila. Kung saan pupunta yung pinaka-leader nila, doon din sila pupunta. Kaya yung mga pastol ay hindi nahihirapan. Hindi nahihirapan yung mga pastol dahil yung pinaka-pinuno lamang nila ang siyang tinataboy. Sunod na lahat yun. Kaya kung titignan ninyo, may bell. Yung iba may bell dito sa liig. Dahil pag naririnig nila yun, nandun na sila lahat. Ganun yun kabait yung mga tupa. Sinong may alagang kambing? Marami. Anong karakteristik ng kambing? Ha? Nananuwag? Oo. Nung ako'y narito dito nung unang destinasyon ko, nag-alaga din ako kambing. Diyos ko po, pag hilangin ko talagang nagganon din. Nalaban? Sabi ko, Tapos minsan ay nasubag pa yung point mo pag ikaw ay hindi magayos. Oo, totoo yun. Ibig sabihin lumalaban. Talaga naman. Kaya siguro yung nasa kaliwa ay niyahambing ng Diyos. Sa ating banal na Ebanghelyo, yung mga kambing ay nasa kaliwa. Dahil minsan, may mga taong lumalaban din. May mga tao din nanunuwag pag nakikay na katalikod. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Ito yung alisin natin sa buhay natin mga tao. Yung mga backfighter. Yung mga chismosa noon. Ngayon ay mga tulits na at marites na ngayon. Kaya kung tayo yun, ay mag-isip-isip na tayo. Ay delikado, mapalagay tayo sa kaliwa at isasama tayo doon sa lugar na kung saan may apoy na hindi namamatay na inihanda ng diablo. Pagsikapan natin na doon tayo sa kanan, nang sa ganun, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? Ito isang napakasimpleng refleksyon lamang sa bawat isa sa atin. Dahil lamang natin sa realidad na konteksto natin mga tao. Yung gusto ng Diyos. Alin ba ang piliin natin? Yung mabait, sumusunod sa salita o sa tinig ng Diyos, o yung mga nanunuwag at matigas ang ulo na hilahin? Diba? May mga kambing, lalo na pagturo, ang hirap hilahin. Diyos mio. Kaya sabi ko ay, paalagaan na natin yung kambing natin. Mas nagsasakit yung aking kasupasukan kay hilang mga kambing na ito. Oo. O dahil dati talaga, nung ako'y dumating dito, dalaga, binigyan ako ng arihin ng kambing, tapos bumili din ako ng kambing at gusto nga makaranas. Ganun pala yung mga karanasan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo mga nag-aalaga ng hayop. Matyaga kayo kahit matigas ang ulo. At salamat din sa lahat ng narito ngayon. Nanaway sa ating katipunan dito ngayon ay ang mensahe ng Diyos ang siyang patuloy na magbigay kaliwanagan sa bawat isa sa atin. Naway huwag na tayong maging matigas ang ulo. Huwag naman tayong tawag ito'y pagdalhin tayo sa mabuting mga
sa mga buting mga paraan ay tayo'y susunod. Huwag tayo doon sa makipagbangayan at nakipagdiskusyunan. Kaya sana ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa inyo. At pagsikapan natin na maging tulad tayo ng tupa upang maging karapat-dapat tayo sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Lagi ninyong pagkatandaan kung ano yung ginagawa ninyo sa pinakaabang lingkod ng aking mga kapatid, ang siyang ginagawa din natin sa ating Panginoon. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, patuloy nawa kayong pagpalain ng tuong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating pagdibang sumasampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos amang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. At ang lahat na nakikita ay nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, inilikha sa isang pagkadiyos na Ama, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay ninawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Ganyan ng tao. Ipinako sa krus sa langalan sa atin ng panahon ng Poncio Pilato, nagpakasakit na magaya ng ilibing, at muling nabuhay sa gatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na luwalhati upang pumanang mabuhay ng mga patay, at ang karya niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sama, sinasamba siya at niluwalhati kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagbabago ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilabot po ang lahat. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pumitutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahala. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo, Maximo na si Joel Bernares, ang aming obispo diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Matros. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay pagtuturo, ay may pahayag na nila ng katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay ng salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasama namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa
bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan naman nila ang kalayaan, kapayapaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa katauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Fort Luisa Ligalio sponsors na sina Adrian Lian, Joel Fegalan, Janet Ricaña, Joey Apostol, Roma Lorraine, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Marcelita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricaña, Arvin Perlas, and Bernardo Laposta Jr. Tamboni ng pamilya. At sa kongregasyong ito, digin at tanggapin nila ang iyong banal na salita na may kababahang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob na bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangailangan, may sakit o karansanan, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, iyong mga lingkod sa pagpapit ng buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin pagalaw mo sa kanila patuloy na kapayapaan, kaligayahan at kahibigan sa piling mo at patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating naman ang kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanyang lagi na bubuhay, upang makitan para sa amin. Siya ay ang anak at aking tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Hinatanasan ng pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin Magpatyan mo tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan ng dala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magtiyo po ang lahat. Thank you.
itaas po namin ang ating mga alay at tayo po yung nanangin. Mawaing Diyos, pinagkaloob mo sa amin lahat ng bagay. Sa iyo sila binigay mo ang lahat ng aming mga pagkailangan. Kami ay iyong mga mapagkulabang mga lingkod. Ay nagkakalay sa iyo nito sa misa ng aming pagkaraang ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo, upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo ng aming mga tatagalang ito ay mapaglood sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Kayo po'y nalangin para sa alak, makapangyarihan ng Diyos, talapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming iinuming spiritual, upang kami natalagad ng tayo mapasigla ng mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Sa patuloy po ng ating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, lahat ng ito inialay natin sa ating Panginoong Diyos sa salamat para sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. At ganoon din po sa pang-apat na misa di Gallo, na naway patuloy tayong ipagkalooban ng Panginoong Diyos o balat biyaya. Ganoon din po ang pagiging laging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hay marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Pagdatingan ng Panginoon ang ating hay sa ikabuburi at ikaluluwanan ng kanyang pangalan. Sa ating ikabuburi ng buong niyang iglesia. Kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatugid sa salisa. Mahali sa mga sumusunod sa kanyang tipan at nakaralang sumunod sa kanyang kautusan. Tinatag ng Panginoon ang Kaniyang luklukan sa langit at ang Kaniyang paghahari ay sumasaklap sa lahat. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, na tumatalima sa Kanya ang salita.
sa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga gawa. Sa lahat ng dako ng kanyang nasasaktan, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. Ay sumainyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Pinaras namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya nating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man na magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin pinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Magsiluhod po ang lahat. lahat ng kalwalatinan ay sa Diyos sa mapangyarihan namang makanan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iutos sa amin ay pagpatuloy isang pagunitas kanyang mahalagang kamatayan na hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ay pinagkanalo ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo at kanyang piniras at ibinigay sa kanyang alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan ay pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat ito aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad din yung mga kasalanan at kailanman at inumin ito ay gawin sa pag-alaala sa akin.
po tayo lahat para sa akin. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling buhay, si Kristo ay muling darating. Kaya Panginoon at Amang Makalangit, ginagalap namin ang iyong mga paglingkod na palaalang iniutos sa iyong anak. Sa aming paglitas kanyang pinagpalang pagpakasakit ang lagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya ang kinialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa mga langit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabalan mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na magalay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo at tanggapin itong aming tuntulit paglilingkod. Sa pamamagitan na Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po kami. At tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo nanalangin. Sabay-sabay po natin awitin ang aral natin.
Panginoon, isinasamo namin sa iyo na ligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagdasal at iligtas sa likha. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Kristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Cordero ng Diyos, nagkali sa Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sabay-sabay po tayong dumudulog kami sa iyong mapagmawaling Panginoon na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkakatuloy, kundi sa iyong marami kaninang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mungo sa ilalim ng iyong hapag, subalit nila sa iyo ang pagkamawaling. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong muling Panginoon na aming katabi ng katawan ng iyong mahal na anak na sa Yesu Kristo at inumin ang kanyang dugo upang kami na may lakas sa ibabaw ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at sa amin Magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-aalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsupo po ang lahat at ating ihanda ang ating sarili para sa pakikinig.